Ayun, good morning, pinagpalang umaga sa lahat ng mga pinagpala ng Diyos. Mga kapinagpala, good morning. Ayan, so day 2 na namin ngayon dito sa Baguio. Hindi pa rin nagbabago yung klima. It's around 19, magto 12 o'clock na. So, napakalamig pa rin. So, ngayong umaga ay just to share ulit something from the scripture na magbigay uli sa atin ng encouragement at pag-asa dito sa buhay na ito. So pag-usapan natin kung ano ba yung plano ng Diyos sa atin. Ano ba yung mga iniisip niya para sa atin. Di ba tayong mga magulang, sino may mga pamilya na po dyan, may anak, no? Di ba ang isang magulang, walang inisip yan, kundi mapabuti ang kanyang anak. Gusto mo siya hanggat maaari ang isang magulang. Kung meron ka naman at hindi ka nagkukulang, pinapaaral mo yan sa private school, sa magagandang eskwelahan, para magkaroon talaga siya ng magandang future. Iniisip mo yung darating na mga panahon sa kanya, na sana bago ako mawala dito sa mundo, maayos yung anak ko. Diba? May maayos na trabaho, may ayos na negosyo, may maayos na pamilya. Ayan, diba? Yan ang number 1 natin, na kahit hindi naman mayaman ang mapangasawa ng ating mga anak, no? Pero dapat may maayos na pamilya, no? Merong pagsisikap para sa pamilya, yung mapapangasawa ng ating mga anak. Kung ito ay babae ang anak mo, syempre gusto mo yung mapapangasawa ng anak mo ay makakapag-provide para sa kanyang pamilya. So, iniisip natin yan na wala tayong hangad, kundi mapabuti ang ating mga anak. Alam niyo po ba, ganun din yung Diyos sa atin. Mas higit pa, hindi lang sa buhay na ito. Yung plano niya na ang tao ay mapabuti hindi lamang sa physical na kalagayan ng kanyang buhay, kundi pagdating dun sa spiritual things o spiritual na bagay, ay maayos tayo ang ating kalagayan. Kasi ang tao, kapag ang spiritual na bagay sa kanya ay mababa, sira, ay mahirap mamuhay, no? Yung pagsubok ng buhay, kapag tayo ay hindi connected sa Diyos, yung ating spirito hindi connected kay Lord, hindi tayo napipid ng kanyang mga salita, wala tayong constant communication through our prayer, wala tayong devotion sa kanya, hindi tayo nagninilay-nilay, napakahirap sa isang tao na mamuhay na malayo sa Diyos. Kasi hindi lamang yung temporary na bagay tayo na mararanasan na hindi maganda, ay sa kabilang buhay ay makakaranas tayo ng walang hanggang pagdurusa o kahirapan. Kaya sa umagang ito ay ang sabi ng Diyos sa Jeremiah 29:11, sa New King James Version, ang sabi, sapagkat nalalaman ko ang aking pag-iisip sa inyo, na sabi ng Panginoon na pag-iisip ko kayo ay magkaroon ng kapayapaan. Hindi kayo mapasama, kundi kayo mapabuti, no? At mabigyan kayo ng pag-asa sa mga huling araw. Pero kung babasahin nyo yun dun sa magandang balita, Biblia, ang sabi dito ay, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. So, nung nagkasala ang tao, plinano ng Diyos, dahil nawalay nga tayo sa Diyos dahil sa kasalanan ng ating mga ninuno, at apektuhan tayo nun hanggang sa ngayon. Kaya nagkaroon ng kamatayang
physical, at nagkaroon din ng kamatayang spiritual. Total separation. Pero nagplano ang Diyos ng mas mabuti para sa atin. Ano yung plano niya? Binigay niya ang kaisa-isa ng anak na ang pangalan na Jesus para magsakripisyo para sa ating mga kasalanan. Tinubos tayo ng malaking halaga. Tinubos tayo ng kanyang dugo para lang tayong mapabuti. So yung sa pagkakaunawa ko, hindi lamang ito physical, yung plano na mapabuti tayo, maayos yung trabaho mo, maging masagana ka. Pero higit pa sa lahat doon, yung plano ng Diyos sa atin na isalba tayo sa kapahamakan. Kaya kami, ginamit kami ng Diyos para pumunta sa jail, mag-minister sa jail, sa mga outreach, sa mga asawa ng preso, sa kanilang mga anak. Para dalhin yung magandang balita na may mabuting plano sa kanila ang Diyos. Na hindi pa huli ang lahat. Hindi natatapos ang buhay nyo dito. Na ibalita sa kanila na mayroong pag-asa. Ibalita sa kanila yung tunay na pag-ibig ng Diyos. Saan natin makikita yung tunay na pag-ibig ng Diyos? Doon sa John 3:16. Sapagkat kayo na lamang ang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na kanyang ibinigay ang kaisa-isa niyang anak, na ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So napakalaki ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Yun yung plano na hindi ka mapahamak. Nakakatuwa po yun. Kung naiintindihan mo yung ginawa at sakripisyo ng Diyos sa iyo. Plano ng isalba ka saan? Sa kaparusahan. Bigyan ka ng kapayapaan sa buhay na ito. Na someday, mawala ka man dito sa mundong ito. Dahil ikaw ay may pananampalataya, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, tinanggap mo si Jesus bilang tagapagligtas mo, naniwala ka na siya'y muling nabuhay, magkakaroon ka ng pag-asa, no? Hindi ka mangangamba na mawala ka man sa mundo, pero nakakasiguro ka na ang Diyos ay may inihanda sa iyo na isang tahanan, isang silid doon sa langit na bayan. Kaya yun lang po, konting insights, pero sana nawa ay nabigyan kayo ng pag-asa na dapat lagi tayong nananatili sa Diyos. Ano man ang ating ginagawa ngayon, nahihirapan ka ngayon, part ng iyong buhay yan. Maaaring part ng test ng Diyos sa iyo yan. Kaya huwag kang bibitaw, kapatid. Kung na kay Lord ka na, mas palalimin mo pa ang relationship mo sa Kanya. Kung ikaw ay pakiramdam mo nanghihina ka pa, mas manalangin ka pa, mas mag-pray ka pa, mas lumapit ka pa, magnilay-nilay ka ng Kanyang salita, no? ng Kanyang salita. Kaya ang sabi dun sa 13, sa 12, kung babasahin mo pa yan, kayo'y tatawag at lalapit at dadalangin sa akin, at diringgin ko naman kayo. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. So may kaugnayan po ito lagi sa ating puso. Kung ito'y malinis ba yung intention mo. Kaya napakahalaga sa Diyos na makita na buong puso mo siyang tinatanggap. At buong puso yung intention mo na tulungan ka ng Panginoon, na hanapin siya. So, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Pagpalain ang inyong pamilya, pagpalain kayo sa inyong mga trabaho, pag-iingat at pag-ibig at kapayapaan ng Diyos ang sumainyong lahat. Bye-bye, mga kapinagpala.